May lumabas po na report na handa raw ibigay po ng mga terorista ang bihag na si Father Chito Soganob. Pero ang kapalit nito ay ang nahuling ama at ina po ng Maute Brothers. Nakarating na ho ba sa inyo ang detalyeng ito at kung sakali, paano po ito i-address ng AFP? Wala pa po. Hindi pa po nakakarating ito at hindi po natin batid ang mga ganyang klaseng pag-uusap. Nauna na pong kinumpirma ng AFP na pinapatay po ng Maute ang kanilang mga hostage at personal nyo raw pong nakita yung ilang video ng execution. Ano po ang plano ng AFP kaugnay nito, sir? Nagiging body of evidence po ito laban sa mga karumal-dumal na krimen na nagagawa nitong mga grupong ito. Kanya't pag nabuo na po ito at patuloy pa nilang isinasagawa ito, nagiging parte po ito ng mga maaaring gamitin sa kanila kung sakaling mahuli sila at harapin nila ang kanilang mga kaso sa korte. Kumpiyansa na po ba ang militar na matatapos ang krisis sa Marawi at masusugpo na po ang mga terorista sa lalong madaling panahon? Ang ating pong armed forces sa baba ngayon ay confident na ang ating isinasagawang operasyon ay nasa tamang direksyon dahil sa araw-araw po na dumarating, ang ating pong nahubuhat na hukom na lugar ay lumalaki habang lumiliit naman sa kalaban. Ang sinisikap po natin ay maliberate ang buong Marawi sa madaling panahon at sa pinakamaliit na cost sa mga buhay ng mga inosenteng civilian. Kaya sinisikap nga po natin masagip itong mga nasa looban sa araw-araw na ginagawa nating operasyon. Ang nagpapahirap lang po dyan is yung komplikasyon dahil kinakailangan dahan-dahan ito at kinakailangan door-to-door ang ating pagpasok sa loob kung saan mayroon pang mga nalalabing mga kalaban. Sir, kung titingnan po natin yung latest survey po ng SWS ay tumaas po ang trust rating ng AFP at siguro po ito ay pagkilala sa efforts po ng AFP. Ano po ang ating mensahe sa taong bayan? Kami po ay nagpapaabot ng aming taus-pusong pasasalamat. At yan na po mismo ay batid sa nakikita niyong serbisyo, kwalidad ng serbisyo ng ating mga tropa na nariyan ngayon sa Marawi at sa ibang dako pa ng ating kapuluan. Ang kapalit po ng inyong pagtitiwala ay isang maayos na pagsisilbi ng bawat isa sa ating mga kasamahan dito sa Hukbong Sandatahan. Makakaasa po ng lahat sa ipinamamalas na suporta ng ating taong bayan na ang kapalit lamang nito ay dedikado, focus at determinadong paglilingkod ng bawat isa po sa amin sa ating Hukbong Sandatahan. At sana po hindi magsawa ang ating mga kababayan na patuloy nilang panalangin ng bawat sundalo, lalo na dyan po sa may Marawi. Higpitan pa ng otoridad ang pagbabantay sa mga checkpoints sa Marawi City. Ito'y kasunod ng pagkaka-aresto kay Kayamora Maute na ama ng Maute Brothers. May ulat si Alan Francisco. Live. Alan. Seguridad muna bago ang lahat. Ito ang pagtitiyak, Ralph, ng tropa ng pamahalaan sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan kontra sa Maute Group. Seguridad din ang dahilan kung bakit iniklara ni Pangulong Duterte ang martial law batas militar sa buong rehiyon ng Mindanao. Narito ang aking report. Ang dating mahigpit na seguridad sa mga magutungo sa Marawi City at mga kalapit na lugar, ngayon ay mas hinigpitan pa. Ito'y kasunod ng pagkakahuli sa tatay ng Maute Group na si Kayamora Maute at sa mga kasama nito sa Davao City. Paalala ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, dapat huminto ang mga sasakyan sa mga checkpoint upang ma-inspeksyon gaya ng nakagawian. Tulad din ng mga normal na checkpoints, mainamaan nila kung nakahanda na ang mga ID upang maging mabilis ang proseso. Ang driver's license at mga identification cards ng mga driver at mga sakay nito ang sinusuri. Paliwanag ng mga otoridad, ginagawa nila ito bilang doble ingat at pagtitiyak sa kaligtasan at upang hindi makapasok sa matataong lugar ang mga kaanib ng Maute. Ang mga hindi makakasunod sa kanilang mga panuntunan ay kanilang kakausapin at pagpapaliwanagin. Tiyak din ayon sa mga sundalo na dadamputin nila ang mga kahina-hinalang tao at mga kaduda-dudang bagay na kanilang mapupuna. Nananatili namang positibo ang tugon ng mga sibilyan at motorista sa mas pinahigpit na seguridad, lalo tiwala sila na para rin ito sa kanilang kapakanan.
Samantala, walang pinipiling oras sa inspection dito at kahit anong oras nga ay nagkakaroon ng inspection mula rito sa Iligan City patungo sa Marawi City. At kung minsan umahaba man ang pila rito, gaya ninyo nakikita sa aking likuran, ay wala namang reklamo rito ang ating mga kababayan, lalo't batid nila na ito'y para rin sa kanilang seguridad. Para sa bayan, kasama si Albert Lusario, ako naman si Alan Francisco, Iligan City. Maraming salamat, Alan Francisco. Naniniwala ang palasyo na malaking dagok sa mga teroristang grupo ang pagkakasakote sa ama ng Maute Brothers na si Kayamora Maute sa Turil, Davao City kahapon. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, tiyak na napigilan ang mga nakalinya pang tangkang paghahasik ng teroristang grupo dahil sa pagkakasakote kay Kayamora. Ani Abella, pinutol nito ang cycle of lawlessness sa ilang bahagi ng Mindanao na isa niyang welcome development sa gitna ng nagpapatuloy na pagsugpo sa grupo ng Maute sa lungsod ng Marawi. Sa kabila nito, patuloy na nananawagan ang Malacanang sa publiko na manatiling mapagmatsyag sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon, partikular na sa Marawi. Naaresto si Kayamora ng mga operatiba ng Task Force Davao sa isang checkpoint sa Barangay Sirawan kasama ang isa sa mga asawa nito habang nakakuha din ang mga otoridad ng ilang piraso ng armas at mahigit 300,000 piso. Cellphones at several identification fictitious identification cards at saka about 300,000 cash. Sir, na-determine na po ba natin kung ano po yung pakay nila sa pagpasok ng Davao City? Isa yan sa inaalam natin kasi siyempre hindi mo naman pwedeng tanggapin kung ano yung sinasabi niyang reason, but we have to get all the different points to connect. Bakit siya pupunta ng Davao? Pero sir, under interrogation pa rin po siya or under interrogation pa po siya or tapos na ho? Ngayon ay under the custody siya ng PNP and the appropriate charges and the return of warrant will be implemented. Now, may mga bagay na confidential, like for example, yung eksakto kung saan siya nakakulong ngayon. It has to be confidential. Sir, meron po bang pag-uusap na itong papa ng mga Maute Brothers ay ipapalit dun sa mga hostages ng Marawi City ngayon? Walang ganyang pag-uusap. Thank you, sir. You're welcome. Benji Caballero from Sultan Kudarat. Good afternoon, sir. Good afternoon. Tanong lang ho namin, kasama ho ba doon sa reward money yung father ni Maute Brothers? Wala, hindi. Negative. Ang sinabi ng ating presidente, yung magkakapatid na Abdullah, Omar, Madi, yung tatay hindi kasama. Last question ho. Yung mga surrenderi ho dito sa Sultan Kudarat, ano ho ang maibibigay ho ninyo sa mga kasundaluhan ho ng 33rd IB kung saan doon ho nag-surrender yung mga guerrilla NPA ho dito sa Sultan Kudarat? Mag-a-avail sila nung tinatawag nating comprehensive integration program or CLIP, no? Bali, tatanggap sila ng 50,000 worth of money for livelihood, initial 15,000 sa parang mobilization, and then bibigyan sila ng training kung anong klaseng livelihood yung gusto nila. Maraming program na inilaan si Presidente dito. Later on, may mga plano siya na siya lang yung mag-a-announce. Like for example, kung paano natin pwedeng endingan itong conflict kung tapos na yung, kung hindi maging successful yung peace negotiation. But initially, yung lalaman ng clip ang matatanggap nila. Hi sir, Sir Anjali Mario from CNN Philippines. Sir, clarify ko lang yung when you mentioned about yung sa video, sir. Sir, tama sir, after they secure Marawi, they would march to Iligan and kill as many people as possible. Tama yun, sir? Yes, sir. But sir, what's the end goal for them? After killing people in Iligan, how will they escape or... Actually, what they want is to establish an Islamic caliphate or Islamic state, which is the Marawi city. Just like what the ISIS did when they captured Mosul in Iraq.
And they thought that the people of Marawi will join them and cheer and accept them, and this population will be part of the Islamic State. But they underestimated that. So they are going to use a combination of force, intimidation, firepower in order to make the people follow them. Yun ang talagang, kaya nga sinasabi natin na this is a clear rebellion case, dismembering a part of our Philippine territory. Sir, last. Sir, kamusta yung efforts natin, sir, para sir makuha yung mga hostages? Because it's been a while na nasa sila ng mga Maute. Right now, ang ginagalawa na lang ng Maute sa Marawi ay maliit na area na lang. Pero intense ang fighting because we forced them to join together, and that is actually our strategy, to have one decisive battle against the Maute. Now we are actually enjoining the civilian person in the area if they have any information that can pinpoint the location of the hostages, and we will conduct rescue operation. Thank you, sir. Yeah. Michael Sixto, sir, of Bombo Radio Cornal. Sir, matanong lang po, ano po yung standing order na ipinilabas po ni Pangulong Duterte doon po sa kay yung ama po ng dalawang nahuli doon sa Davao, yung Kayamote Maute General? Well, ang sabi ng Presidente ay prosecute Kayamora Maute because he is principally involved in this particular rebellion. Ang tawag namin dyan, siya yung the godfather, the provider of funds. And of course, tingnan din natin kung meron tayong makukuhang mga information na pwede nating magagamit para mapadali yung trabaho na to. Sabi nga ng Presidente, it is really very easy to clear Malawi, but we want to minimize the damage in the properties, in the building, and we want to spare lives of innocent people. That's why it's really very hard for us because we are adhering to the rule of law. We would like to, destroy and defeat all these Maute with minimum loss of innocent lives. Okay, sir, follow-up question. Now, doon po, sir, sa kay Superintendent Noblesa, na na-mention po ni Presidente bago lang, ano pong mangyari doon sa kanya, sir, na nilink doon sa supplier ng mga Maute? Noblesa has been a conduit of the Maute and the ISIS in the transfer of funds. She has been receiving funds from abroad, from Al-Dafiri, yung nahuli na Kuwaiti, and Rina Ranap, yung asawa niya. And also, there are so many instances that Noblesa sent funds to different groups here in Mindanao. Yes, sir. Okay, thank you.